Ating devotion nung nakarang linggo at sabi ni Pastor, ikaw huwag ka na mag-devotion, sabi na ikaw na mag-Sunday school. Ituloy mo na yung naudot mong devotion. Kasi bahala na, sabi na, diretso na lang kayo sa ay nag-devotion ni First Brother Charles. At least it's na-complete ngayong linggo tayo. No? At sa umagang ito, aking nire-request na ako yung samahan, no? At tayo bukas ng ating mga Biblia, no? At samahan niyo ako at ako ang ina-assign ngayon sa Sunday School. Ewan ko kung anong Sunday School ito. At tayo bukas ng ating mga Biblia sa Aklat ni Mateo. Patuloy natin. Yung nakaabot ng nakarang linggo sa 4 na susi, ito-duplicate natin ngayong umaga. Yung 3, mababala na kasi natalakay na ito nung nakarang linggo, inaudot lang. Kaya duplicate natin yung 4 na yun. Okay, sa Mateo, no? Nandiyan na ba kayo sa Mateo, sa aklat ng Mateo? Sa Mateo 16, sabi dito, verse 18 and 19. Ang sabi dito, and I say also unto thee that thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Sabi na dito. At sa 19, and I will give you unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Yan ang sinabi doon. Tungkol sa susi, sa kaharian ng langit ito. No? At dito, magbukas ulit tayo sa another text no, sa ating text sa Mark 10:27. No? Okay, sa Mark 10:27 sabi dito, and Jesus said, looking upon them, said, with men it's impossible, but not with God, for with God all things are possible. Sabi. At dito natin kukunin natin mensahe sa umagang ito. No? Ang pamagat ng ating mensahe ngayon, no? Nothing is impossible with God. No? Amen. At totoo naman walang imposible. Nung dineliver ko to nung linggo, na-examplean ako. Nung Martes, na-examplean ako, nag-dive ako sa motor. At saka natin is impossible with God talaga. No? Talagang sabi ko, kaka-deliver ko lang ako ng mga ating to overcoming the impossible challenges na challenge ako. Kaya nagtatawa ako, napapangintil ako, kahit tinataya na ng doktor, natatawa ako. No? At samahan niyo muna ako para tayo manalangin muna. Tingnan natin ang guidance sa Panginoon. Amang banal at makapangyarihan Diyos, maraming salamat mo muli sa pagkakataon nito na kung saan ako ay yung gamitin sa Sunday School na ito, Ama. Ama, salamat at ako'y hindi ka aya-aya sa iyong mga salita, Ama. At ako ay isang makasalanang tao, ngunit ako'y napaka swerte o mabuting tao na kung saan ako yung gamitin sa umagang ito sa iyong mga banal na salita, Ama. Ama, niniling ko ng banal mong tulong sa akin, Ama. Nawa po ang banal, ang salita ay banal, ang iyong salita ay banal at padaluyin mo sa aking pagkatawa, Ama. Ngayon nawa po ito ay makabigay sa mga pag-asa sa aming makikinig at nawa makabigay ng tulong sa may mga pangangailangan. Higit sa lahat, Ama, sa iyong banal na Espiritu ang magpapalakas sa aming panampalataya upang kami patuloy sa aming paglingkod sa iyo, Ama. Kahit anong mangyari, ay patuloy kami sa maging tapat sa iyo, Ama. Nawa po, tulungan mo kami sa aming kahinaan upang kami matagumpayan ng mga pagsubok, Ama. At nawa sa umagang ito sa ating mensahe, Ama, na ibababatid sa kanila ay pagsubok, ang pag-overcoming sa mga maigpit na pagsubok sa aming buhay, Ama. Nawa po, Ama, ikaw ang maitaas sa umagang ito. At nawa po, tulungan mo ko at po. Ito isama dalangin ko lang nawa sa pamamagitan ng banal ng mga anak ng Panginoon Jesucristo naming Panginoon tagapagligtas. Amen. Sabi dito, ang ating pamagat, nothing is impossible with God. No? Wala imposible sa Diyos. So, umagang ito ay mayroon ang Panginoon ay may bibigay sa atin na susi tulad ng kay Pedro na kung saan binibigay niya daw yung susi ng karya ng langit, no? At ang ating mensahe ay ang pamagat ng natin is impossible with God, no? Ito ay, sabi nito, the 7 keys to overcoming the impossible challenges, sabi nito. Itong susi upang mapagtagumpayan natin sa mahigpit na pagsubok sa ating mga buhay, no?
At ang susi na nawa po na pinangako sa atin ng Diyos, ginawa po ay ating ingatan ngayong umaga sapagkat pagdating sa pagsubok ay atin ito magagamit, no? At atin ito dapat maalala natin dito upang tayo ay magtatagumpay, no? Ang una dito na susi, sabi na, God's desire to deliver you from impossible challenges. Sabi na gano'n. Ang nais ng Diyos na ikaw ililigtas sa mahigpit na pagsubok. At ang tanong, tayo ba ninanais natin ng Diyos sa ating buhay? No? Dapat dito, sabi ng Panginoon, dapat tayo ay magtiwala sa Panginoon sa lahat ng bagay. Kapagkat ang Diyos ay talaga makapangyarihan at wala tayong ating hingin na hindi niya makakayanan, no, pag hiningin natin ito. Pero kailangan, sabi nito, yung natin muna pala, yung ating supporting verse ng chapter, no, ay sa Psalm 34:19. Nasabi dito ng supporting verse natin, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. Sabi nila, no? Kahit na daw ang mga matuwid ay nararanas ng mga mahigpit na pagsubok, pero ang Panginoon ay liligtas tayo sa lahat na yan. Ngayon ang nangyari sa akin, no? Na kahit ako'y nakatulog na tumatakbong motor, talagang nagising ako sa Patiros Taguig Hospital, ay natatawa ako nasa sa isip ko pa rin, sabi ko, ano yung Panginoon ko, ako ay niligtas talaga. Talagang imposible na sana yung nangyari sa akin, pero ako ay hindi naman totally damaged, no, ng konti lang naman. At sabi dito, alam natin na ang ating Diyos, no, ay hindi nakikinig sa mga makasalanan. Sabi dito sa John, no? John chapter bibigyan natin ng kung ano sa John 9:31, sabi dito, we know that God does not hear sinners. Sabi nito, but if anyone is a worshipper of God and does His will, He hears him. Kaya yun, dapat tayo dito sa pangalawang stanza ng John chapter 9 verse 31 ito, na ililigtas na tayo ng Diyos kung tayo ay hindi makasalanan, sabi dito sa John 31, no? Dapat tayo ay isang worshiper at gumagawa tayo ng kanyang kalooban. Kaya tayo ililigtas niya, sabi nga nito ng John 9:31, no? Ako di ba kayo? Ang sabi dito, marami ang kadalamatian ng matuwid, ngunit ililigtas ng Panginoon sa lahat. Kung ang Diyos ay nais ka iligtas sa mahigpit na pagsubok, dapat tayo ay ninanais natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya at sa Kanya pagtiwala o pananalig sa ating Panginoon at tagapagligtas, sabi nila ko. So sa lahat ng tao, para sa akin, wala namang tao na hindi naniwala sa Panginoon, no? Kasi pag sinabi mong hindi ka, mayroon tao na nagsasabi na hindi naniwala sa Diyos. Salita lang yun. Sa totoo lang ang tao, habang nabubuhay, talagang may paniwala yan sa Diyos. No? O dili sa kayabangan niya, kaya sinabi niya na hindi siya naniwala sa Diyos. Hanggang na ikaw ay dala-dala mo yung iyong hininga na binigay ng Diyos ng kaluluwa, ay sa puso mo talagang mayroon kang paniwala. Sapagkat subukan mo yung tao malagay sa gipit na sitwasyon, no? Na wala na wala na siya maasahan na maligtas, kundi siya tatawag sa Panginoon. Sapagkat maramdaman niya na may Diyos sa buhay niya habang siya humihinga. So, kasi kung saan, di ba, kung saan si Adan ay nagkakaroon ng buhay dahil sa kaluluwa na binigay ng Panginoon. At yun ang minamana natin. Yung hangin natin hininga ay naramdaman natin na may Diyos. Kaya ang tao talaga hindi ako maniwala ng tao ay hindi naniniwala sa Diyos. Sabi nga sa James, no? Sabi sa James, sabi nga ito. Ngayon natin yung sinasabi sa James. Sa Santiago o James 2:19, you believe that there is one God. Sabi na, you don't
will even the demons believe and tremble. Kaya kung ikaw ay hindi naniwala sa Diyos, eh sasabihin ko sa iyo, masahol ka pa sa demonyo, no? Pwede ka tawagin na masahol ka pa sa demonyo. Dahil kung demonyo na nanginginig pa, naniwala at nanginginig, ikaw na tao mismo, no? Na pangalawa ka sa Diyos, eh hindi naniniwala. Kaya ako naniwala talaga na lahat ng tao. Kaya lang ang ano na sa tao, kulang lang sa tiwala. Ang tiwala ang ating pag-usapan kasi kung nagtiwala ka sa Diyos, kahit anong mangyari, tiwala mo. At sabi nga ni Diyos, mamatay man ako, pag titiwala ko pa rin ang buhay ko sa Panginoon ko. Buhay o mamatay, basta ako'y titiwala sa Panginoon. Kaya yun ang sabi ni Diyos. No? At sabi ito, sa Psalm 37 verse 4, delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desire of your heart. Sabi niya, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa na iyong puso. Kaya kung puso mo, kung nanais mo mailigtas ka, ay magtiwala ka sa Panginoon at magpakaligaya ka daw sa Panginoon para lahat na ang desire mo sa puso mo ay kanyang ibibigay. At sabi dito sa Psalm 10, sa 54 verse 7, For He has delivered me out of all trouble, and my eyes has seen His desire upon my enemies. Sabi dito sa Psalm 54, 7, na ikaw ay liligtas niya at manonood ka lang. Makikita mo sa mga mata na talagang nililigtas ka ng Panginoon sa iyong mga kalaban daw, sabi dito. At ganoon din at dahil nangyari sa libugang anak na kung saan ang prodigal son na kung saan niligtas din ng Panginoon ito sa mahigpit na pagsubok. Kung saan kung hindi niligtas ng Panginoon ay mamatay ito sa gutom, no? Hindi sanay itong libugang anak na ito, no? Na kung saan ang ginawa ng libugang anak nito, ninais niya na magbalik sa piling ng kanyang ama. Ninais niya. Kaya nung siya ang ginawa niya, tumayo siya, sabi dito, I will arise and go to my father and I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. Sabi niya gano'n. Kaya ang ginawa niya, tumayo siya at bumalik sa kanyang ama, no? At inamin niya na sa kanyang pagbalik, inamin niya na siya ay nagkasala. At ang kanyang ama din naman ay pinatawad siya sapagkat talagang nag-repent siya, no? Yung magasakwari, nagbalik loob siya sa kanyang ama. Kaya naligtas siya sa mahigpit na pagsubok. At ganun din ang nangyari kay Joseph, no? Si Joseph the Dreamer, no? Anak ni Jacob ito. Na kung saan si Joseph, sapagkat ito si Joseph ay ang Panginoon ay sumasa kanya, no? Kahit saan ito si Joseph sapagkat ito ay talagang pinili rin ng Panginoon, no? Elect din si Joseph, no? Kung saan ay nanganib ang kanyang buhay, na kung saan ay binalak kitilin ng mga kapatid ito, no? Sapagkat ay inggit sa kanya. At yung ginawa ng mga kapatid ito ay kung saan ay binalak na patayin, pero ang Panginoon ay hindi niya pinayagan mangyari sa kay Joseph sapagkat ang Panginoon ay suma kay Joseph, no? At ang nangyari lang sa kanya, ang naging natuloy lang sa kanya na pagsubok ay yung hinulog siya sa balon na tuyo naman. Kaya hindi naman siya namatay dahil sa balon, no? At nung bandang huli ay talagang binigyan din ng Panginoon ang isang kapatid niya si Robin na kung saan ay kadugo naman nila at huwag kiplin ng kamay sa pamagitan ng mga kamay nila, huwag dumihan ng madumisan dugo ang mga kamay nila. Ang ginawa nila ay dumating yung mga taga-Midianita at bininta na lang siya para nakapira pa sila doon, no? At bininta nila sa Joseph at dinala ito si Joseph sa Egypto na kung saan ibininta ng mga Midianita naman sa kay Potiphar, no? At kung si Joseph ay ang Panginoon ay sumasa kanya, sinamahan pa rin ng Panginoon si Joseph at pinagpala ngayon ang mga kamay ni Joseph na kung saan nakinabang din ito si Potiphar at na pagpapala din si Potiphar sa pamamagitan ni Joseph, no? Sa pagpapala ng Panginoon kay Joseph. At gumanda na sana ang buhay. Pero nakita mo naman sa pagkaganda ng buhay niya, mayroon ulit siya na mahigpit na pagsubok na dumating kay Joseph. Na kung saan ay
nagka-interes yung asawa ni Potiphar, inasawang naman to si Joseph, ano? So si asawa ni Potiphar, inasawang yan si Joseph, no? At nung nagkaroon na hinablot nga yung balaban ni Joseph, no? Dahil ayaw nga ni Joseph magkasala sa Panginoon sapagkat si Joseph ay matuwid itong tao at talagang may malaking takot sa Panginoon. Kaya pinagpapala ito. At nung nangyari yun na nagsumbong yung asawa ni Potiphar sa kanya na samantalaan siya ni Joseph, ay pinakulong ito si Joseph. Imagine mo, pinakulong ka na wala kang kasalanan, talagang malinis ang... Pero si Joseph hindi pa rin nagrereklamo ito. Dahil sinasamahan siya ng Panginoon, tuloy pa rin siya, lingkod pa rin siya sa Panginoon, tapat pa rin siya, no? Hanggang sa pinagpala muli siya ng Panginoon to si Joseph sa loob ng kulungan. At ginawa nga na priso mayor to doon, no? Siyang priso mayor. At isa pa, nung naganaginip yung hari na walang paliwanag ng kanyang panaginip, at ito nga nangyari dahil nung panahon na yun, nakulong din yung kanyang tagapagtimpla ng alak at tagapagluto ng kanyang tinapay, yung baker, no? At doon subukan yung galing ni Joseph na kung saan na makapagpaliwanag siya ng mga panaginip na nagiging totoo. At yun ang nakwento nila kay sa hari, no, ng Egypto. At yun ang pinatawag si Joseph upang ipaliwanag ni Joseph ang mga panaginip ng hari, no, ng Egypto. At na-acquaint ulit si Joseph. At nung na-acquaint si Joseph, siya ginawa naman ng hari ng pangalawang right hand ng hari, no? Pangalawang mataas na katungkulan sa Egypto. At kung saan si Joseph ay na marami na iligtas na tao ito, no? Hindi lang iniligtas na yung sambayanan ng Israel, kundi ang mga karatig po pa na nangailangan ng nailigtas sa tagutom ay nakatulong pa rin si Joseph, no? Sapagkat ang Panginoon pinagpala si Joseph at nagkakaroon ng famine na 7 taon na pagtuyot at 7 taon na sagana. Kaya si Joseph ang nag-ipon doon sa loob ng 7 taon na sagana upang paghandaan ng 7 taon na tagutom, no? Kaya sa pagsubok, kaya nga sabi, basta tapat ka sa Panginoon, andiyan ang kanyang tulong. Kaya nga sinasabi nga, walang imposible sa Diyos, no? Kaya yun ang pangalawang ating susi ngayon, no? Pangalawa. Ang pangtatlo, pangalawa pa lang pala, pang-isa pa lang yung kanina. Ang pangalawa, all things have an eternal purpose. Sabi nga ganun, lahat daw na bagay ay panglangit, no? Pang walang hanggan, no? Na purpose, no? At ang sabi dito, lahat ng bagay ay may layunin sa walang hanggang na layunin, no? Ang kanyang supporting chapter and verse ay kukunin natin dito sa Romans 8 verse 28, no? Ang sabi dito, and we know that all things work together for good. Sabi ng gano'n ng Romans 8:28, no? Who love God, who those who are called according to His purpose. Alam natin ang lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa Kanyang ikakabuti. Kaya dito sabi sa Romans 8 verse 28, para dito ito sa mga elect, no? Sa elect ito, sa delegate sa mga pinili ng Diyos. Sapagkat hindi obra ito sa mga unbelievers, yung all things work together for good, no? Hindi po pwede sa mga unbeliever to. Sapagkat ang unbeliever lang, ang good lang sa kanya ay mapakinabangan niya o kanyang pabor sa kanya. Pero pag hindi pabor sa pakiramdam niya, hindi good. Yes. Sa atin, pabor man o hindi pabor, basta all things work together for good tayo dahil tayo ay mga mananampalataya ng Panginoon. Okay. Halimbawa ito, ang aking lang na halimbawa dito, no?
ang halimbawa ko dito ay yung isang tao na kung saan yun nga sabi ko nung nakaraang linggo na kung saan halimbawa isang tao ay nakulong dahil sa kasala siya ng pagpatay dahil sa pagtanggol niya sa kanyang mga mahal sa buhay, no? At paribasa manampalataya siya. Sa kanya, ang pagkakulong niya ay good pa rin dahil una-una napagtanggol niya yung kanyang mahal sa buhay, no? Pero sa unbeliever, hindi yan pupwede dahil sabihin niya, tinanggol ko naman ang aking mahal, bakit ako makukulong? Ay, samantala, talagang totoong makukulong ka dahil nagkasala ka. Pero sa unbeliever, hindi niya matanggap yun. Sa believer, matatanggap niya. At nagkakataon na yung ang gawain ng Diyos ay napunta doon sa kulungan, no? At nandun siya na-convert na nagiging manampalataya siyang tunay. Kaya, all things work together for good sa kanya, di ba? Ay kung ikaw ang believer, kahit na ang gawain nandun sa'yo, hindi ka pa rin hindi ka rin papatol doon dahil unbeliever ka, hindi ka naniwala. Kahit anong sasabihin ng pastor doon sa loob ng kulungan, wala kang paniwala sapagkat ikaw ay hindi mananampalataya o hindi ka pinili ng Diyos. Kahit anong gagawin mo. Kaya sabi doon sa Ephesians, no? Ephesians chapter 1, verse 11. In Him also we have obtained an inheritance being predestined according to the purpose of Him who work all things according to the counsel of His will. Sabi ng gano'n. Ang dahil kay Kristo, kami nagiging bayan ng Diyos sa nagsasagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyayari ito nang kami hirangin niya noong pang-una. Hirangin. Kaya inilik sila, no? Kaya parang, kaya nga sabi ko para sa mga ilik o believers, ito, yung verse and chapter na ito. Sa Ephesians 3:11, sabi dito, according to the eternal purpose which He accomplished in Christ Jesus our Lord. Sabi na gano'n. So ito ang pangalawang susi natin ngayon, no? Pangalawa. Bilisan natin at mukhang magutin tayo. Ang pagtatlong susi, God is not bound by human limitations. Sabi ng gano'n, no? Ang Diyos ay hindi sakop ng limitasyon katulad ng tao, no? Sabi, no? Ang supporting verse natin ito ay sa Mark 9:23. Sabi dito, Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. Sabi na gano'n. Sapagkat ang lahat ng bagay ay sa Kanya. Kapangyarihan man, kayamanan, kahit buhay mo sa Kanya pa rin yun. Sa Panginoon. Ang ating buong sanlibutan sa Kanya pa rin yun. Kaya lahat ay walang limitasyon sa Kanya. Kung ano ibigin niya magagawa ng Diyos sapagkat siya ay makapangyarihan. Kaya hindi siya sakop ng tao katulad ng ating halimbawa nito. Halimbawa nito, no? Si Haring Solomon, halimbawa ko lang. Sa pinaka-matalinong tao sapagkat ang kaalaman at ang wisdom ni Solomon ay galing sa Diyos. Kaya wala nang pinaka-matalinong tao na katulad niya, di ba? Pero nakita mo sa kanyang kaalaman at sa kanyang katalinuhan ni Solomon, may hangganan pa rin. Sa pagkatao, si Solomon hindi siya Diyos, no? Katulad nito, kahit anong talino ni Solomon o ang kaalaman ni Solomon, hindi niya alam na siya ay bumabagsak na pala sa pagka-idolatry dahil sa kanyang mga concubines, no? Nahatak ng concubines siya at nawala siya doon sa kanyang pananampalataya sa Diyos at nahulog siya ng idolatry, no? Diyos-Diyosan. Kaya nagkasala rin si Solomon. Yun ang limitasyon ng tao. Kahit anong galing, anong talino, may limitasyon, may hangganan. Katulad din ng ating, yung nasasabi ko nung kalinggo, nung ating nasira ng Presidente Marcos, no? Na kung saan ang ating Presidente Marcos, sa lahat ng Presidente sa aking kinagisnan, sa aking kinagisnan, pinaka-the best na Presidente para sa akin. Kasi sa talino lang ni Marcos na matindi yun, no? Kung magsalita sa, sa Amerika yun, sa United Nations, no? Mga nakikinig mga kano, no?
Ang baba kasi ni Presidente Marcos, ang ulo lang niya lumalampas sa entablado. Yung makikita mo lang yung noo ni Marcos, no? Pero yung boses niya talagang buong buo, humahanga kaya ang mga ano nung araw, yung mga Amerikano sa kanya, kung gaano katalino, no? Walang binabasa, nagtuloy-tuloy ang salita, walang patid, no? Pero kaya lang, sabi pa nga sa Asian Magazine, no? Sabi sa Asian Magazine, no? Strongman Obisya Marcos. Sabi ng gano'n, no? Pangalawa, sabi na, sick man Obisya Marcos. Pero nung bandang huli, sabi na, sick man Obisya Marcos was sick. Nung sinabi niya may sakit na, yun ang limitasyon. Kasi pag may sakit ka na, hanggang sa napunta siya sa illness, di ba? Hanggang sa namatay na sa sakit. Kaya yun ang limitasyon niya. Pero kung sa power, grabe kaya ang power ni Marcos noon, no ba? Hindi lang sa na pagsama-sama ng revolution, hindi talagang matanggal sa kanyang tungkulin. Kaya yun ang ito halimbawa na God is not bound by human limitation. Ang tao kasi may limitasyon. At sabi dito sa John 1, chapter 1, verse 3, all things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. Kaya lahat ng bagay ay sa kanyang pamamagitan niya ay nagawa ang lahat ng bagay. Kaya wala siyang limitasyon sa kanyang kapangyarihan at sa lahat walang limitasyon. At ang pangapat na susi, no? Ito, ang pangapat na susi natin. God grace is sufficient for all your needs. Sabi na gano'n, no? Ang grasya ng Panginoon ay sufficient sa ating pangailangan. Sabi dito. Ang pagpapala niya ay sapat sa lahat ng kailangan. Ang supporting chapter and verse natin ay sa 2 Corinthians 12:9. Sabi nito. And He said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Sabi na doon sa 2 Corinthians. At sabi nito naman ito sa Philippians 4:19, at alam natin mga believers ito na, and my God shall supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Kaya lahat daw na bagay supply niya. Pero sabi niya, isusupply ko sa iyo ang lahat ng bagay. Pero depende naman na mayroon na ikaw mahiling na hindi ko mapagbigyan. Ang kahilingan na hindi mo kailangan, kapritsuhan lamang, hindi ko may bibigay yun, kung pangkapritso lang. Kaya sabi niya, I will supply all your needs. Needs lang, hindi yung kapritsuhan. Kaya yan ang ating tandaan. Sa 2 Corinthians 9:8, sabi niya, and God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency to all things may have an abundance for every good works. Sa ikakabuti at ikakatulong mo sa kapwa mo. Sabi niya gano'n. Hindi yung pangsarili mo ang aking biyaya na ibibigay sa iyo. No? Para may mapagkawang gawa ka daw. Ang ating panglimang susi, ito na. God will answer your prayers. So, no? Ang Diyos ay tutugon sa iyong panalangin kapag ayon sa kalooban niya. Ang ating chapter and supporting verse na chapter Mark 11:24. Sabi niya, therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Sabi niya kaya tayo daw kailangan maniwala tayo pag tayo umiling. Paniwalaan natin yan at mapapasa sa atin, no? Pagka ayon sa kanyang kalooban, no? Pero ang sabi dito nga, sabi nga palaala ng John, sa Book of John 9:31, na dapat tayo ay malinis ang puso, no? Tayo ay magiging mananampalataya niya at talagang gumaganap ng kanyang kalooban. Lahat ng iyong panalangin ay kanyang tutugunin. Sabi ng John, no?
Sapagkat alam daw natin na ang Diyos ay hindi nakikinig sa mga makasalanan. Kaya dapat bago tayo humili, ay tiyakin natin na ang ating puso ay malinis. Ito, at upang ang ating walang balakid sa ating paghiling. No? At ang ating paghiling naman, hindi naman talaga yung hindi natin kailangan nga. Yung sinasabi, hindi yung kaprisuhan. No? Na kung sa maaari bigay ng Panginoon lahat, wala naman imposible sa Diyos, di ba? Kahit na ano man hilingin mo, ibibigay niya. Kaya lang, kung ikapapahamak mo naman, hindi naman niya ibibigay yun. Kaya yung kailangan mo lang. Ayan ang sinasabi ng Panginoon. Katulad nung nangyari, no, halimbawa si Elijah, di ba? Si Elijah. Nung kanyang na-encounter niya yung mga propeta ni Baal, di ba? Na kung saan sila ay paligsahan na kung saan ang Diyos kung tunay ka na sa Diyos ay pakinggan ng Diyos ang iyong kahilingan, ang iyong panalangin. At sa doon mo sa bundok ng Carmelo na kung saan ay nagbigay sila ng handog doon, no? At sabi ni Elijah, kung talagang tunay ang Diyos nyo, ay hilingin natin na tupukin yung ating handog sa pamagitan ng apoy sa Diyos nyo manggagaling. At yung mga sinasabi ni Elijah, buhusan mo pa ng makapito yung aking handog ng tubig. Imagine mo, may partida pa na buhusan ng tubig. Imagine mo tubig, paano nga naman makadikit yung apoy kung may tubig? Yun ang talinaga ni Elijah at kanyang pagtiwala sa Diyos niyang kamakapangyarihan sa lahat. Kaya kung saan na tinupad naman ang Diyos ng kanyang kahilingan na tinupok yung kanyang handog, no? At kung saan na pinaghabol nila yung mga propeta ni Baal, pinagpapatay yun, no? Kasi Diyos-Diyosan na talaga sila. No? At ito ang panganim. Makakatapos tayo at may last pa rin na pagtituloy. God will use you in His service. Sabi na kanyang panganim. Gagamitin ka ng Panginoon sa kanyang paglilingkod sa kanya. No? Ang ating supporting verse, John 14:12. Sabi nito, Verily, verily, I say unto you, that he believeth on me, that works that I do shall he do also, and greater works that this shall be do, because I go unto my Father. Sabi na pupunta na ako sa Ama, kaya sabi niya, mas mahigit pa ang ginawa ko, ang gawa niyo sa magagawa ko dahil pupunta na ako sa aking Ama. Kaya yan ang sinasabi ng Panginoon na gagamitin tayo sa service niya, no? Katulad ng ang gamitin sa atin ay katulad ng Great Commission niya na kung saan ito sa Matthew 28:19 na kung saan go into the world and preach the gospel, no? Sabi to all nation. Yun ang gagamitin sa atin ng Panginoon na humayo tayo sa kanyang ebanghelyo. No? Gagawin tayo ng alagad, no? Upang maghayo ng kanyang salita. At yung iba naman na mga talent, gagawin mga teacher, mga tumuturo sa Bible study, tumuturo sa ebanghelyo, ganun, mga pastor. At higit sa lahat, yung ganun din, gagamitin tayo sa ating mga tithes and offering, no? Na kung saan ay masuportahan yung kanyang gawain. Kaya yun ang gagamitin tayo ng Panginoon sa kanyang paglilingkod sa kanya, sa service niya. Ito ang last, no? Nawa ko na kayo hindi mo na magsawa, mayroon pang last, no? Ang pangpitong susi, ito ang talagang paborito ng ating mga mananampalataya. Ito, pinakalas. Pabor na pabor sa lahat ng mga mananampalataya ito. Sabi na, no matter what challenges you face, the joy of heaven are promised. Kaya kung ano man ang challenge sa atin, ay ating sa ating pagsubok ay ikaw ay makakakamit ng kagalakan sa langit na ipinangako ng Diyos sa buhay na walang hanggang sa piling niya. Yun ang pinaka-the-best na susi, no? Na ipangako niya. Kung ano man challenges, ay talagang makakamit natin ang ipinangako niyang buhay na walang hanggang. Ang kanyang supporting verse ay sa John 14:2. Chapter 14, verse 2. In my Father's house are many mansions.
if it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Kaya ito nga ang pinaka-favorite kong song, may mansion over the hilltop, no? Kasi yun pala dito sa atin sa lupa pala. Pag tayo kasi tayo gusto natin magkaroon ng mansyon. Ang mansyon pala, hindi naman pala masyado mabigat yung mansyon sa Diyos eh. Oh. Tingnan natin, no? Silid lang pala yan. Sa bahay ng Diyos ay may maraming silid lang pala yung mansyon na yan. Kaya dapat pala hindi mansyon. Talaga, house and lot talagang kailangan natin. At ito, solid gold pa ito. Ang ibibigay sa atin, no? At saka crystallized pa yata yung mga dingding nito. Kaya ito ang ating pinaka-the best ngayon, no? At ito sabi niya, kasi sabi niya sa Tagalog, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. So, mansyon, silid lang pala, no? Kung hindi gayon, sinabi ko sa inyo, sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaganda ko kayo ng matitirahan. So, pinapaganda tayo ng ating Panginoon ng titirahan doon. Na mansyon yun. Silid, sabi. Sa Revelation 21, verse 4, God will wipe away every tears. Sabi niya, ang Diyos ay pupunasan daw ang ating mga luha doon. Kung meron pa tayong luha, matitira. No? Kaya sa tindi ng nahirap, baka naubos na yung ating mga luha. No? Sabi dito, and no more death. No? Wala tayong kamatayan na doon. Nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain. Former things have passed away. Kaya lahat ng mga ating mga pagsubok dito, mawawala na yun. At wala tayong kamatayan doon, wala tayong lungkot. Siguro, wala tayong tigil sa kakangiti doon, no? O tawa pa kaya, dahil walang lungkot, eh, no? Puro ngiti na abutin natin doon. Bahala na kung anong Panginoon, basta wala ng suro. Kaya nga, ito ang ating mga ano. At sa Matthew 5:12, rejoice and be exceedingly glad, for great is reward in heaven. For they were persecuted, the prophets were before you. Kaya sa conclusion ko ngayon, sabi nito, sa bawat dumating na pagsubok sa ating buhay, ating alalahanin ang 7 susi. Kasi sa 7, kahit isa, huwag niyo kalimutan. No? Kaya yung nakaraang linggo, may duplicate ng 3 ulit. Jadi, nagiging siyam na yung susi, naging 10 na susi niya. Kaya may duplicate. No? Na ating pinagbulay-bulayan ngayong umaga, no? Nawa, makalunas sa makapaglunas sa ating pagtagumpayan natin ang ating mga pagsubok sa ating buhay at pagpapalayan tayo ng may kapal sa ating Panginoon na tagapagligtas. Kaya, okay na rin, tama tayo. At sa yan ang aking nabagay ngayon. Tususin, parang wala akong tulog kaya. Hindi ako nakatulog dahil kumikirot. Pero dahil sa tawag ng Panginoon na ako ang magbibigay ng sabi ko, Lord, ano kaya mangyayari sa Sunday school ko? Baka hindi Sunday school ito, baka Monday school ito Pero sabi ko, di bale, basta ang akin, hindi ako humahayaw. Kung ano lang ang akin, sapagkat ako hindi naman talaga biyasa, no? Nag-aaral pa lang tayo. Pero at least nagagampanan ko gusto kong magampanan ng aking tungkulin bilang ako ang inatangan ni Pastor. Kaya wala ako sa condition, pero okay lang. Anyway, parang nire-review ko lang. Kagabi nga, dinadagdagan ko pa, pinaayos ko pa sana to. Ang problema lang, lahat na ma-encounter kong mga magagandang text, hindi ko makapagsulat. Kasi kaliwiti ako. Sinubukan ko kanan, hindi ko maintindihan ang sulat. Kaya sabi ko, Lord, tama naman siguro na ito. Tama na, mahaba ko. Kaya nga ako nang humingi ng pamanin sa inyo talagang gano'n. Kasi may problema ko. Kaya at least nakakaraos din tayo. Kayo tumayo, at tayo magtapos sa ating panalangin. Okay. Amang banal mga Panginoon Diyos, maraming salamat po muli sa pagkakataon na ito na kung saan ako'y ginamit po muli sa sa iyong mga mensahe sa umagang ito at nawa ang iyong mensahe, Ama, ay iyong sinamahan ng iyong kapangyarihan upang ang mga nakikinig ay magkakaroon ng pagpapalakas sa kanilang mga panampalataya, Ama.
itong mga susi namin na pag-aralan at bulay-bulayan sa umagang ito, nawa po aming maingatan ito upang aming magagamit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay sa pag-aming pag-ipagbaka upang mapaglabanan namin ang aming mga challenges sa buhay, Ama. Salamat, Ama, sa umagang ito at sa pagpatuloy sa aming gawain sa maghapon ito. Pagpalain mo, Ama, ang aming pastor na kung saan sa Iloilo na siya ay nagdala ng mensahe doon at nawa po ang mga nakikinig doon sa kanyang mensahe ay mabibless at pagpalain mo aming pastor, Ama, ingatan mo ito at hanggang sa aming makapiling muli, pagpatuloy mo bigyan pa ng kaalaman ng galing sa iyo, Ama, upang magampanan ng kanyang tungkulin bilang pastor at tagaturo sa aming mga buhay, Ama. Salamat, Ama, sa atin ito kung sino mang magiging gamitin ng Panginoon sa maghapon ito, nawa po samahan mo po, Panginoon, at pagpapalain mo siya, at siya magampanan niya yung kanyang tungkulin sa maghapon ito. Salamat, Ama, sa aming pagbulay-bulay at isama tilangin namin ang lahat na ito, Ama, sa pamagitan ng bugtong mga anak ng Panginoon sa Kristo namin kayo nagpapagligtas. Amen.